Isang magandang umaga nang pinatawag si Belia, kasama ang mga kasama niya sa trabaho, sa opisina ng kanilang amo. Araw ngayon ng sahod, at hindi mapigilan ni Belia ang matuwa. Matapos ang ilang linggong pagtitiis at pag-iipon, darating rin ng araw na makakabili na siya ng cellphone na matagal na niyang pinapangarap na mabili. "Salamat po," ang sabi ni Belia, nang iniabot sa kanya ng kanyang amo ang sahod niya. Tinutok na ng kanyang mga mata ang nakalagay na halaga sa sobre at hindi maitatagong saya ang kanyang nararamdaman. Ang 5,000 piso na sahod niya ay sapat na upang bilhin ang bagong cellphone na matagal nang nasa kanyang listahan. Hindi man kalakihan ang halaga ng cellphone, ngunit para kay Belia, ito ay isang malaking regalo para sa kanyang sarili. Sakto kasing nakaluwag siya ngayon dahil binenta ng kanyang magulang ang 2 alagang baboy ngayong buwan. Ang kanyang luma at sirang cellphone na mayroong pangbiyak tapos nakatape pa ang gilid ay hindi na talaga kayang magbigay ng tamang serbisyo. Madalas kasing nauudlot ang kanyang tawag sa kanyang pamilya sa probinsya dahil sa sira nitong cellphone. Kaya naman, ang pagbili ng bagong phone ay hindi lamang isang bagay ng luho, kung hindi isang pangangailangan na matagal na niyang pinaplanong matupad. Agad na nagpasalamat siya sa kanyang amo at nagpaalam ng magaan ang pakiramdam. "Salamat po ulit, sir," sagot niya habang naglalakad papalabas ng opisina. Mabilis naman siyang naglakad patungo sa malapit na mall kung saan matatagpuan ng phone shop na matagal na niyang tinutukoy. Sa pagdating sa shop, halos hindi makapaniwala si Belia na naroon na siya sa wakas. Nasa harapan na siya ng glass display ng mga bagong modelo ng cellphone. Madali niyang tinuro ang modelong nais niyang bilhin. Isang simpleng smartphone na may tamang specs at abot kaya ang kanyang budget. Binanggit niya kaagad ito sa tindera na mayroong ngiti sa mukha at tila nakikita ang saya sa mga mata ni Belia. "Ito na po. Salamat po at sana'y magustuhan niyo," sabi ng tindera habang iniabot ang cellphone sa kanya. Tuwang-tuwa si Belia. Hindi niya na inaksaya pa ang oras at agad na nagbayad. Pagkarating ni Belia sa kanyang maliit na apartment, agad siyang pumasok sa loob at itinabi ang bagong cellphone na binili. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa wakas ay may bago na siyang gamit. Kinuha ito at umupo sa kanyang kama. Nagsimula siyang maglaro at mag-explore ng mga bagong features ng cellphone. Pinag-aralan niyang mabuti kung papaanong mag-setup ng mga apps, kung papaanong gamitin ang camera, at kung papaano ito gamitin sa tawag at sa text. Habang abala siya sa pagpapractice ng paggamit ng cellphone, biglang tumunog ito, isang tawag na tumigil sa kanyang mga daliri sa pagpindot. Agad niyang tinignan ang screen at nakita ang pangalan ng kanyang best friend na si Clara. "Clara?" tanong ni Belia sa sarili, sabay sagot sa tawag. "Hello?" sabay sagot ni Belia na may konting kagalakan sa boses dahil matagal din niyang hindi nakausap si Clara. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang masayang boses ng kanyang kaibigan, kung hindi isang maluhaluang tinig. "Belia, andito na naman ako sa labas ng bahay. Nag-away na naman kami ng mama ko," umiiyak na wika ni Clara. Nagulat si Belia at agad siyang nanlumos na narinig. Hindi niya na kayang marinig ang sakit na dulot ng tinig ng best friend. Matagal nang may problema si Clara sa kanilang pamilya at madalas siyang nagpupunta sa bahay ni Belia kapag may hindi pagkakaintindihan sa kanyang ina. Alam ni Belia kung gaano kasakit para kay Clara ang alita na iyon. "Clara, ano bang nangyari?" tanong ni Belia na may malalim na malasakit sa kaibigan. Nagpatuloy si Clara sa pag-iyak. "Wala na akong ibang matakbuhan, Belia. Lagi na lamang akong napapagalitan. Ayoko na sa bahay." Naramdaman ni Belia ang matinding awa para sa kanyang kaibigan. Hindi niya kayang hayaan na mag-isa si Clara sa ganitong kalagayan. "Huwag ka nang mag-alala, Clara. Pumunta ka dito. Mag-stay ka muna sa apartment ko. Hindi kita pababayaan. I promise." Sigurado ang mga salitang binitawan ni Belia at ramdam na ramdam ni Clara ang malasakit at pag-aalaga ng best friend. "Sige, pupunta na ako, Belia. Salamat talaga. Salamat." Ang huling sinabi ni Clara
habang umiiyak pa rin. Matapos ang tawag, agad na inipon ni Belia ang mga gamit at inayos ang kanyang sarili. Alam niyang mahirap para kay Clara ang mga nangyayari at gusto niyang tulungan ang best friend. Isang tawag lang at tutulong si Belia sa lahat ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal, may kumatok na sa pinto. Binuksan ito ni Belia at sinulubong ang best friend na may maluhaluang mata at punong-puno ng emosyon. Agad niyang niyakap si Clara. Hindi na iniisip ang anumang bagay kung hindi ang makapagbibigay aliw at suporta sa kaibigan lamang. Magkaibigan tayo, Clara, at hindi kita iiwan. Ang sabi ni Belia, habang hawak ang kamay ni Clara, habang nakaupo sa sopa ng maliit na apartment ni Belia. Inubos ni Clara ang mga sama ng loob. Pinagbintangan nila akong nagnakaw ng pera, Belia. Mahina at malungkot niyang sabi. Wala akong kasalanan pero hindi nila ako pinapaniwalaan. Ipinatong ni Clara ang ulo sa mga palad at muling pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Si Belia, na patagal nang nakakaalam ng mga alitan sa pagitan ni Clara at ng kanyang ina, ay napailing na lamang. Huwag ka nang mag-alala, Clara. Ang sagot ni Belia, sabay tapik sa likod ng kanyang kaibigan upang iparamdam ang kanyang suporta. Hindi kita papabayaan. Ngunit tila hindi pa rin kalmado si Clara. Para mabawasan ang bigat ng nararamdaman ng best friend, napaisip si Belia na i-divert ang atensyon ni Clara. Alam mo, Clara, nakabili ako ng bagong phone kanina. Ang masayang anunsyo ni Belia na alam niyang magbibigay pansin kay Clara. Nagulat si Clara at agad na tumingin sa cellphone na hawak ni Belia. Wow, ang ganda! Ang sabi ni Clara, sabay tingin sa bagong smartphone ni Belia. Biglang napansin ni Belia ang ibang ekspresyon sa mukha ni Clara. Hindi na ito ang lungkot na naroon kanina, kung hindi halong inggit. Bago pa makapag-react si Belia, mabilis na kinuha ni Clara ang cellphone mula sa kanyang mga kamay. Pwede ba ako mag-take ng picture? Tanong ni Clara, may kasamang matamis ng ngiti. Dahil hindi naman ito isang malaking bagay kay Belia, hindi siya nagdalawang isip. Sige, go lang. Sagot niya, kahit na medyo nagtataka sa biglaang pagkuha ni Clara ng cellphone niya. Nag-take ng picture si Clara at ipinakita ang kuha sa screen. Wow, ang ganda ng camera ng phone mo. Ang linaw. Sabi ni Clara, habang nagsimula ng mag-selfie. Tuwang-tuwa siya sa bagong cellphone ni Belia na mas maganda pa sa kanyang sariling luma at sirang phone. Lihim na nakaramdam ng pagkaingit si Clara, ngunit mabilis niyang itinago ito at tinawanan na lamang ang sarili. Belia, sabi ni Clara, gusto ko sanang hiramin ang phone mo bukas para kunwari may bago akong cellphone sa harap ng ibang mga kaibigan ko. Ipagyayabang ko sa kanila. Medyo nagulat si Belia sa hiling na iyon. Hindi niya inaasahan na manghiram si Clara ng cellphone, lalo na't ngayon lang siya nakabili ng bago. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Belia, medyo naguguluhan. Alam mo na, sagot ni Clara. Nilambing ang braso ni Belia. Bukas, ipapakita ko sa kanila na may bago akong phone. Alam mo naman, gusto ko lang naman na makita nila na kaya ko ring bumili ng ganito, kahit sandali lang. Nainggit kasi ako sa kanila eh. Laging latest ang phone nila. Napabuntong hininga na lamang si Belia, sabay lingon kay Clara. Tinignan niyang mabuti ang kaibigan. Ramdam niya ang hirap na nararamdaman nito at kung papaano niyang sinusubukang punan ang kakulangan ng pansin mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Okay na lang siguro, Clara. Ang sabi naman ni Belia. Pero huwag mong aabusuhin ha. Gusto ko sana ay alagaan mo rin ang mga gamit ko. Napangiti si Clara at sa tingin ni Belia, nagpabalik loob ito. Oo naman, Belia. Salamat ha. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad. Hindi na nagtanong pa si Belia. Hindi na nagsabi ng alinlangan. Alam niyang hindi na magpapatalo si Clara. At hindi na ito ang unang pagkakataon na humingi sa kanya ng pabor. Wala siyang magagawa kung hindi ang pagbigyan ng kanyang kaibigan, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Alam niya kasing hindi maingat sa gamit si Clara. Nag-aalala siya para sa bago niyang cellphone. Kinabukasan ay maaga pa lamang nang gumising na si Belia upang maghanda para sa araw ng kanyang trabaho. Habang nag-aalmusal at nag-aayos ng kanyang gamit, napansin niyang mahimbing pang natutulog si Clara sa sofa. Iniisip ni Belia
na marahil ay pagod si Clara mula sa maghapong emosyon. Natampuhan sa kanyang magulang ng nakaraang araw. Kaya naman, hindi na siya nag-abala pang gisingin ito. Sa halip ay inayos na lamang ni Belia ang agahan at inilagay sa lamesa. Tinakpan ng malinis na tela upang manatiling mainit. Isang lingon sa mesa, nakita niya ang kanyang bagong cellphone na nakapatong doon. Habang tumitingin siya sa phone, nagkaroon siya sandali ng pag-aalinlangan. Gusto niyang dalhin ito sa trabaho. Ngunit naaalala niyang hiramin pala ito ni Clara para sa araw na iyon. Nagdesisyon na lamang siyang iwanan na lamang muna ito sa mesa. Sa kabila ng nararamdamang kaba at takot na baka masira ito, nagtiwala pa rin siya kay Clara na iingatan ito. Sa totoo lang ay alam niya kasi ang ugali ng kanyang kaibigan pagdating sa pag-iingat ng gamit. Siguro, wala namang mangyayaring masama. Bulong ni Belia sa sarili habang iniwan ang cellphone sa ibabaw ng mesa at tinakpan ito. Pagdating ni Belia sa opisina, agad na napansin ni Dayan ang katrabaho ni Belia, ang kanyang malungkot na mukha. Hindi lingid kay Dayan ang mga pagbabago ng mood ni Belia ngayong araw. Kitang-kita ang malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Hey Belia, may nangyari ba? Parang ang lalim ata ng iniisip mo. Tanong ni Dayan, sabay upo sa tabi ni Belia sa kanilang workspace. Tumango si Belia, ngunit hindi agad nakasagot. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Si Clara? Simula ni Belia. Hiniram niya yung bagong phone ko kagabi para ipagyabang sa mga kaibigan niya. Nag-aalala ako na baka masira lang ito. Alam ko kasi kung paano siya. Naputol si Belia nang bigla na lamang magsalita si Dayan. Belia, ano ba yan? Sabi ni Dayan, halatang naiinis. Bakit mo ba pinahiram sa kanya yun? Eh hindi ba't ikaw na nga ang nagsakripisyo para bumili ng bagong cellphone? Tapos siya, basta na lamang hiramin? At ang masama pa, baka masira lang, ipagmamayabang lang pala niya. Lumingon si Dayan kay Belia na hindi makapagsalita. Nilulubos-lubos niya ang kapaitan mo, Belia. Hindi mo ba nakikita na tinitake advantage ka ng BFF mo? Hindi mo dapat pinapayagan ng mga kaibigan mong ganon, lalo na kung ikaw lang naman ang lugi. Tumingin si Belia sa sahig at nanlamig ang pakiramdam. Alam niyang may punto si Dayan. Ngunit ang puso ni Belia ay laging nagsasabi na tulungan ng mga mahal sa buhay, lalo na si Clara. Okay lang siguro yun, Dayan. Sabi ni Belia. Alam mo naman, kaibigan ko siya. At kahit ganon, hindi ko kayang sabihin na hindi. Hindi pwede. No choice ako. Tama yan, Belia. Sagot ni Dayan. Magdasal ka na lamang na ingatan niya ang cellphone mo. At sana matutunan niyang maging responsable. Tumanaw si Belia sa salamin ng kanilang opisina at nag-isip-isip. Alam niyang hindi madali ang mga desisyon na ito. At paminsan-minsan ay nararamdaman niyang siya lamang ang nagiging saksi sa mga pagkakamali ni Clara. Ngunit kahit anong mangyari, wala siyang magagawa kung hindi ang magtiwala na ang kanyang kaibigan ay iingatan ng kanyang cellphone. Sobrang pinapahalagaan kasi niya ang pagkakaibigan nilang dalawa. Salamat, Dayan. Ang tanging nasabi na lamang ni Belia habang binabayaran ang sariling pag-aalala. Alam ko na may punto ka. Siguro, magdasal na lamang ako na maging maingat siya. Habang nagsimula na silang magtrabaho, hindi pa rin matanggal sa isip ni Belia ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang magiging responsable si Clara sa mga bagay na pinagkakatiwala sa kanya. Lalo na ang bagong cellphone na bunga ng pagod niya. Kinagabihan, nang umuwi si Clara, ay nagulat si Belia sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Ang mga mata ni Clara ay namumula. Tumatawa na may kasamang paminsan-minsan na pag-iyak. Ang mga hakbang nito ay hindi matino. Nabangga ang mga upuan at ang lamesa. At ang kanyang mga kamay ay nagtatangkang hawakan ng mga bagay para makabalanse. Belia! Sigaw ni Clara. Ang boses ay puno ng kagalakan at kalungkutan. Ang mga mata nito ay puno ng luha at galit. Alam mo bang binato nila ako? Ang bagong cellphone mo, mura lang pala. Sinabihan nila akong basura. Nataranta si Belia nang makita ang phone sa kamay ni Clara. Isang tingin lamang ay nakita niyang may crack na ito sa gilid. Isang pagkabasag mula sa itaas hanggang ibaba. At ang screen ay may mga basag. Clara, anong nangyari sa phone ko? Tanong ni Belia. Nanginginig ang boses. Ang mga kaibigan ko, pinagtawanan ako.
Sabi kasi nila, ang phone mo, hindi man lamang latest model. Ang sabi ni Clara, habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Sila, mga phone nila, mga mamahalin. Tapos ako, ang phone mo 5,000 lang pala. Ang mura. Ang mga kaibigan ko, nagkakaroon ng mga pinagmamalaking 50,000 na cellphone. Walang imik si Belia. Hindi alam kung ano ang dapat na maramdaman. Ang sakit na nadarama ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Pinaghirapan niya ang cellphone na binili niya. At ganun lamang kadali nilang sabihin na hindi ito latest model at mumurahin lamang. Tinapon pa at sinira. Pero bakit mo naman tinapon, Clara? Alam mo namang pinaghirapan ko ito, hindi ba? Sinira mo lang. Sinira mong tiwala ko sa'yo. Dahil lasing si Clara, hindi siya makausap ng maayos at nakatulog na lamang. Si Belia, na pagod sa pag-iisip, ay umupo sa tabi ni Clara habang ito ay natutulog. Tinignan niya ang phone na may crack at napapayak na lamang siya. Kung alam ko lang, hindi ko na pinahiram sa ito. Umiiyak na sabi niya. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, maagang nagising si Belia sa kanyang kama. Ngunit ang totoo, hindi siya nakatulog ng maayos sa buong gabi. Ang nangyari kagabi, ang sakit na dulot ng ginawa ni Clara sa kanyang phone ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Clara, pero alam niyang masakit rin para sa kanyang kaibigan ang nangyari. Napakakomplikado ng kanilang pagkakaibigan. Isang halo ng pagmamahal, sakit, at pag-unawa. Habang nag-aalmusal si Belia, narinig niya ang mga ingay mula sa sala. Ang mga yapak ni Clara ay naririnig niya na patungo sa kanya. Sorry, Bes. Ang malambing na tinig ni Clara. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Lasing lang ako kagabi at nasaktan sa sinabi ng mga kaibigan ko. Ang sakit lang kasi nila at hindi ko napigilan. Hindi makatingin si Belia ng diretso kay Clara. Ang sakit na nadarama niya ay unti-unting napapalitan ng awa sa kaibigan. Clara, hindi mo na kailangang mag-sorry. Sabi ni Belia. Hindi mo naman talaga sinadya. Pero sana, matutunan mong hindi laging makinig sa sinasabi ng kaibigan. Best friend mo ako. Kaibigan mo rin ako. At pinaghirapan ko ang cellphone na yan. Kahit hindi man yan gaano kamahal. Tumango si Clara at ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Belia at niyakap siya ng maigpit. Belia, salamat at naiintindihan mo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa buhay ko. Sabi ni Clara habang umiiyak sa balikat ni Belia. Hinalikan ni Belia ang ulo ni Clara. Alam mo, Clara, hindi kita kayang tiisin. Kahit anong nangyari, ikaw ang best friend ko. Mahal na mahal kita, Belia. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa'yo at hindi na mauulit pa. Yumakap si Belia ng mas mahigpit kay Clara at nagpasya na huwag na lamang palakihin pa ang nangyari. Ang pagkakaibigan nila ay higit pa sa isang cellphone o anumang bagay. Hindi mo na kailangang bumawi, Clara. Sabi ni Belia. Ang mahalaga ay natuto ka na at alam kong magiging maingat ka na mula ngayon. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nalimutan ni Belia ang nangyari. Bagaman may mga pagkakataong naiisip pa rin niyang nangyari kay Clara at ang pagkasira ng kanyang phone. Pero natutunan niyang magpatawad at lumipas ang sakit. Napakamahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan. Kaya't pinili niyang huwag na lamang palakihin pa ang mga bagay. Bukod dito, napakabilis din namang maayos ng kanyang phone na sa murang halaga lamang dahil meron naman itong warranty. Dahil dito, umalik ang kanyang tiwala na hindi na mauulit ang ganong sitwasyon. Isang araw, nang makauwi si Belia sa kanilang apartment mula sa trabaho, napansin niyang si Clara ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Ang mukha ni Clara ay may halong kaba at excitement. Belia, pwede bang makahingi ng ID mo? Tanong ni Clara. Ang mga mata nito ay nagliwanag. Nagtaka naman si Belia. Bakit, Clara? Anong gagawin mo sa ID ko? May raffle kasi sa opening ng bagong store dito sa may kanto. May pamimigay ng pera at kailangan ng ID para makasali. Gusto ko sanang subukan kaso wala naman akong ID. Kaya ikaw na lang. Sagot ni Clara. Nagmamadali at may kasamang ngiti. Napaisip si Belia. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Clara sa paglahok sa raffle na iyon. Pero naisip niyang hindi rin naman masama kung bigyan ito ng pagkakataon. Sure, Clara. Ito ang ID ko. Sabi ni Belia.
sabay abot ng kanyang ID. Mabilis na tinanggap ni Clara ang ID at nagpasalamat. Salamat, Belia. Palay mo manalo tayo. Wait, Clara. Sabi ni Belia habang si Clara ay papalabas na ng apartment. Gusto ko sanang sumama. Naku, sorry, Belia. Ako na lamang. Mas kailangan mo ng pahinga. Okay lang ako, Belia. Ganun ba? Ang saya lang siguro kung sasama ako doon. Pero gusto ko rin namang magpahinga na lang eh. Sige, mag-ingat ka, Clara, ha? Habang si Belia ay nakahiga sa kanyang kama, nakatulog siya ng maaga pagkatapos ng isang araw na punong-puno ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay napakabigat. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nagising siya sa isang malakas na sigaw mula sa sala. Agad siyang pumangon at mabilis na lumabas ng kanyang kwarto. Belia, Belia! Ang saya-saya ko! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa at excitement. Nakita ni Belia si Clara na nakatayo sa sala. Hawak ang isang bagong cellphone na mukhang napakamahal. Ang mukha ni Clara ay nagliliwanag sa kasiyahan at hindi ito makapaniwala sa napanalunan. Clara, anong nangyari? Tanong ni Belia habang nilalapitan siya. Napansin niya ang bagong phone sa kamay ni Clara na may mga makinang na detalye at matibay na disenyo. Napanalunan ko ito sa raffle, Belia. Ang halaga nito ay 50,000 pesos. Ang pinaka-latest model. Sobrang ganda. Ang sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Napamangha si Belia. Hindi siya makapaniwala na si Clara ay nakakuha ng ganitong phone gamit ang ID niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaswerte si Clara. Wow, Clara. Hindi ko iniisip na mananalo ka. Ang ganda ng phone mo. Sabi ni Belia. Ang boses ay puno ng tuwa at pagkabigla. Ngunit bago pa siya makalapit kay Clara upang tignan ang cellphone ng mas malapitan, iniwas ito ni Clara. Huwag ka munang lumapit, baka masira to. Ang sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay may halong pagkabahala. Napalunok si Belia sa sinabi ni Clara. Ang phone niya na ipinahiram niya sa kanyang kaibigan ay sinira lamang nito. Tapos ngayon nag-iinarte si Clara. Napakunot ang kanyang noo sa sinabi nito sa kanya. Clara, bakit? Nung pinahiram ba kita ay nagreklamo ako? Ang phone ko ay nasira mo, pero hindi ako nagreklamo sa'yo. Tapos ngayon ayaw mong magpahawak din ng cellphone mo? Tanong ni Belia. Nagsalubong ang mga kilay ni Clara. Siyempre, Belia, ipag-usapan na to, no? Ito na ang pinakamahal na cellphone na nakuha ko at hindi ko pwedeng pabayaan na masira ito sa kahit sinong kamay, kahit pa sa'yo. Ang matigas na sabi ni Clara. Para kay Belia, ang inasal ni Clara ay tila isang malaking pagbabago sa ugali nito. Hindi niya inaasahan na ganito lang ang magiging ganti ni Clara sa kanya. Okay, sige. Ingatan mo na lang yung cellphone mo. Sabi ni Belia ng malumanay, kahit na ang puso niya ay nag-aatubili. Salamat, Belia. Alam kong iniintindi mo ako. Sagot ni Clara. Naging abala si Clara sa mga araw na yun. Palaging lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigang sosyal para magdiwang at magpakasaya. Ang mga pagtitipon, mga salo-salo, at mga shopping trips ang naging sentro ng kanyang buhay. Samantalang si Belia na nagtatrabaho ng mahabang oras ay palaging nakakulong lamang sa apartment na tila isang isla ng kalat dahil sa kaburaraan ni Clara. Hindi niya maiwasang mapansin ang mga nagkalat na damit, mga pakete, at mga bagay na iniiwan ni Clara nang hindi inaalagaan. Nakaupo si Belia sa kanyang kama at tinignan ang paligid. Napapaisip siya sa ginagawa ni Clara. Mula sa mga simpleng gawaing bahay hanggang sa mga pinansyal na pangangailangan ni Clara, siya lagi ang sumasalo. Napailing siya sa pagiging irresponsable ng kanyang kaibigan. Ang basket ng mga damit ay puno na at tila ni hindi ito binabanggit ni Clara na kailangang linisin. Habang siya ay nag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. Iniisip niya na si Clara yon na nagbalik mula sa isang lakad. Ngunit nang binuksan niya ang pinto, si Dayan ang naroon. Ang mga mata ni Dayan ay lumaki sa gulat nang makita ang kalat sa paligid ng apartment. Belia, ano to? Parang may nangyaring giyari dito ah. Sabi ni Dayan. Ang tono ay puno ng pagkakabahala. Napahiya si Belia. Pasensya na Dayan. Si Clara kasi siya ang nag-iwan ng kalat dito. Hindi ko pa siya nakakausap patungkol dito. Paliwanag niya. Ang mga mata ay nag-iwas mula sa mga tingin ni Dayan. Si Dayan ay napabuntong hininga.
Belia, hanggang kailan mo ba ito titiisin? Hindi ka ba nagsasawa na palaging ikaw ang nag-aalaga at nagbibigay kay Clara, habang siya naman ay abala sa ibang bagay? Hindi mo ba nakikita na inaabuso ka na niya? Napakunot ang noo ni Belia sa sinabi ni Dayan. Alam niya na may punto si Dayan, pero hindi niya kayang isipin na ang kaibigan niyang si Clara ay magiging ganoon na lamang. Mahal na mahal ko si Clara, Dayan. Siya ang best friend ko. At kahit anong mangyari, siya ang pamilya ko. Sagot ni Belia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Belia, naunawaan ko ang pagmamahal mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede ka nang abusuhin. Ang tunay na kaibigan ay nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi lang isang nagsusustento. Sagot na lamang ni Dayan. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng malasakit at pag-aalala. Si Belia ay napaisip sa mga sinabi ni Dayan. Hindi siya nakakausad sa ganitong sitwasyon at nagkakaroon siya ng pagkabahala sa mga bagay na hindi niya pinapansin noon. Hindi siya pwedeng maging biktima ng sariling kabaitan. Ang puso niya ay naguguluhan. Gusto niyang magpatuloy sa pagtulong kay Clara, pero kailangan niyang malaman kung hanggang kailan siya magtitiis. Siguro, kailangan ko na talagang pag-isipan ito, Dayan. Sabi ni Belia ng mahinahon. Pero hindi ko kayang iwan si Clara. Hindi siya perpekto, pero siya ang kaibigan ko. Kailangan kong maghanap ng paraan na maging fair sa lahat. Tumango si Dayan. Ang kanyang mukha ay may halong pangunawa. Alam ko, Belia, at kahit anong mangyari, narito ako para sa'yo. Tandaan mo na hindi ka pwedeng palaging magbigay ng walang kapalit. Lumapit si Belia kay Dayan at nagpasalamat sa kanyang mga sinabi. Lumipas ang mga buwan at patuloy na naging ugali ni Clara ang pag-uwi ng lasing tuwing gabi at hindi mabilang na pangungutang kay Belia. Hindi na mabilang ni Belia kung ilang beses siyang pinaasa ng kanyang kaibigan sa mga salo-salo at mga ambaga na nagre-resulta ng paghingi ng pera. Hindi niya maiwasan ang mga salitang madamot mula sa kanyang kaibigang si Clara. Kaya't pinipilit niyang huwag magalit at palaging bigyan si Clara ng gusto niya. Kahit na ang puso ni Belia ay nasasaktan na sa sobrang pagod, na halos wala na rin siyang maipon. Isang umaga, nagising si Belia sa tunog ng matinding katok sa kanyang pinto. Agad siyang bumangon at pinanatiling mahinawan ang sarili. Nang binuksan niya ang pinto, dalawang lalaki ang naka-uniforme ang nakatambad sa kanya. Ang mga mata niya ay lumaki sa gulat nang makita ang mga ito. Magandang umaga, ma'am. Kayo po ba si Belia Santos? Tanong ng isa sa kanila. Sino po kayo? Tanong ni Belia. Ang boses ay may halong takot. Pumunta kami dito para singilin kayo sa utang na umabot ng 55,000 pesos. Sagot ng isa sa kanila na may seryosong ekspresyon. Binunot niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Belia. Ito po ang mga dokumento na nagpapatunay sa utang na ito, pati na ang inyong perma. Napansin ni Belia ang perma sa dokumento at ang kanyang ID na nakakabit sa authorization letter. Ang perma niya ay malinaw na nakasulat. Ngunit hindi niya matandaan na siya ang pumirma ng ganoong klaseng papel. Ang kanyang katawan ay nanginig sa takot at pagkabigla. Wala po akong utang sa inyo. Hindi ko alam yan. Sigaw ni Belia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggal ang papel mula sa mga lalaki. Ang isa sa kanila ay umiling at nagpatuloy. Pasensya na, pero ang dokumentong ito ay pinadala sa amin ni Clara Ramos. Ang authorization letter na may perma nyo ay ginamit para mag-loan siya ng cellphone na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Clara? Bulong ni Belia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ng kanyang kaibigan. Agad namang sinabi ng lalaki na kailangan niyang magpunta sa barangay hall upang linisin ang kanyang pangalan at humarap sa isang pulis para sa isang investigasyon. Hindi siya nagdalawang isip na ipaalam kay Clara ang nangyari at ipatawag ito sa barangay upang kumprontahin. Matapos ang ilang minuto, ay dumating nga si Clara. Nagmamadali at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Clara, paano mo nagawa sa akin to? Bakit mo ginamit ang pangalan ko para makautang ka? Tanong ni Belia. Ang kanyang boses ay nauurong sa galit at sakit. Belia, hindi mo maintindihan. Kailangan ko talaga ng bagong phone. Ang mga kaibigan ko palagi na lamang may bago. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Kaya sana naman ay maintindihan mo.
kung bakit ko yun nagawa. Saka alam ko naman na mababayaran mo rin yan. Ikaw pa ba? Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Walang kahit na anong dahilan ng makakapagbigay ng katwiran sa ginawa mo, Clara. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Pati ang sarili ko ay napabayaan ko na. Pero ito ang gaganti mo sa akin? Ang sigaw ni Belia na halos lumuluha na. Nakaramdam si Clara ng pagkailak. Ang kanyang mga mata ay nag-iba ng itsura. Mula sa pagmamatigas ay naging isang malambot na pag-amin. Pasensya na, Belia. Bayaran mo na lamang para wala ng problema. Mahinahon itong sabi. Si Belia ay lumapit kay Clara. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang ginawa mo ay hindi lamang pagkakamali. Ito ay panlilin lang at pang-aabuso sa tiwala ko. Hindi na kita matatawag na kaibigan. Ididemanda kita, Clara. Siguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mong pagtataksil sa akin. Hindi makapaniwala si Clara sa sinabi ni Belia. Akala niya ay madadaan niya pa ito sa kanyang saloobin na drama. Pero mali siya. Nang makita niyang seryoso si Belia, bigla siyang nakaramdam ng takot. Nagsimula siyang umiyak at magmakaawa rito. Belia, please, huwag mong gawin sa akin to. Mag-usap tayo. Pasensya na talaga. Hindi ko na uulitin. Ngunit hindi pinansin ni Belia ang mga pakiusap ng kaibigan. Ang galit na nararamdaman niya ay mas matindi kaysa sa sakit na dulot ng pagkakanulo. Mabilis siyang bumalik sa barangay at nagsampa ng reklamo laban kay Clara para sa pamimeke ng dokumento at perma. Pinayagan siya ng mga otoridad na magsalaysay ng kanyang saloobin at magbigay ng mga ebidensya. Sinabi ni Belia ang lahat at ang mga otoridad ay nagsimula ng investigasyon. Samantala, habang nasa barangay si Clara, ay lumapit ito kay Belia. Lumuhod sa harapan nito at nagpatuloy sa pag-iyak. Belia, please, huwag mo akong ipakulong. Akala ko ay magkasama tayo sa lahat ng bagay. Napaka-importante mo sa akin. Ngunit hindi pinansin ni Belia si Clara. Ang sakit na dulot ng kanyang ginawa ay wala nang kapantay pa. Bigla na lamang sumulpot ang mga pulis at kinuha si Clara. Pinilit niyang kunin ang pansin ni Belia, pero si Belia ay hindi na nila makakausap. Nakita niyang lumabas si Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-iilam sa lungkot at galit. Habang umuulan ng mga sandaling iyon, naramdaman ni Belia ang init ng luha na bumabalot sa kanyang mga mata. Ang galit sa sakit ay pinagsama sa isang matinding paghati na hindi niya kayang itago. Napasandal siya sa pader ng barangay at umiyak. Bakit, Clara? Bakit mo nagawa sa akin to? Ang tanong niya sa sarili. Ang tinig niya ay nababalutan ng paghati. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Belia na tama ang ginawa niya. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang para sa kanya, kung hindi para na rin sa kanyang dignidad at tiwala na nauurong sa pag-abak sa kanyang kabutihang loob. Ang pagkakaibigan nila ni Clara ay nagtapos sa matinding pagtataksil at si Belia ay napagtanto na mas mahalaga ang respeto sa sarili kaysa sa pagtitiis para sa isang kaibigan na nagdudulot ng sakit sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, si Clara ay nakapiit pa rin sa kulungan. Ang kanyang mga magulang ay naghanap ng paraan upang makapagpiyansa siya. Ngunit ang kaso niya ay naging mahirap. Si Belia ay hindi rin nakaligtas sa bigat ng sitwasyon. Ngunit nagpasya siyang bisitahin si Clara upang makita kung paano siya nagdudusa sa ginawa niyang kasalanan sa kanya. Pumasok si Belia sa silid ng kulungan. Ang puso niya ay puno ng kalungkutan at galit. Nakita niya si Clara na nakatambad sa isang maliit na silid. Nakaupo ito sa bench at ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Belia, ang tinig ni Clara, nanginginig at puno ng sakit. Pasensya na. Hindi ko na sana ginawa yun. Kung alam ko lang na magiging ganito ang lahat. Tinignan ni Belia si Clara na may malamlam na mga mata. Isang halo ng galit at sakit ang sumasailalim sa kanyang mukha. Clara, kaibigan mo rin ako. Best friend kita. Pero sa akin, hindi ka man lamang nahiya. Ang ginawa mo sa akin ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang pagtataksil. Ulitin ko, pinagtaksilan mo ako. Pumait ang mukha ni Clara sa narinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya makalapit kay Belia. Belia, hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Sobrang nahirapan ako sa mga kaibigan ko at gusto ko lang na maging katulad nila.
Pero hindi ko iniisip na darating sa ganito. Hindi yan rason para gawin mo sa akin yon. Kung talagang kaibigan ang turing mo sa akin, Clara. Sabi ni Belia, ang kanyang boses ay babagsik, pero madadama ang lungkot. Binigay ko ang lahat para sa'yo, pero this is all I got. Lumod si Clara. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo na ako, Belia. Alam kong mali ako. Gusto ko nang magbago. At sana ay makahanap ka ng puwang sa puso mo na tanggapin ulit ako. Tumango si Belia, ngunit hindi siya tumingin kay Clara. Pinapatawad na kita, Clara. Pero hindi para sa'yo, kung hindi para sa sarili ko. Ngunit hindi ibig sabihin ito, napapalayain kita. Dapat mong pagbayaran ang ginawa mong pagtataksil. Kahit gaano kita kamahal bilang kaibigan. Ang mga salitang iyon ay parang mga pamatay na palasak para kay Clara. Napagtanto niya ang kanyang kamaliang nagawa sa kaibigan. Kailangan niyang magdusa sa mga kasalanan niya. Alam ko, Belia. Sabi ni Clara na may pighati sa boses. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo pa ako. Pero sana, sa kabila ng lahat, malaman mong natutunan ko ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at tiwala. Si Belia ay lumabas na ng kulungan nang walang sinabing iba. Bago siya umalis, nilingon niya si Clara sa isang bench. You deserve it, Clara. Sana matutunan mo ang tunay na kahulugan ng respeto at pagiging isang totoong kaibigan. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala kay Belia na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang sa pagbibigay palagi. Kailangan din nating makatanggap ng pagmamahal at respeto na hindi matutumbasan ng kahit na anumang material na bagay.